Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Bagong bukas na Camalaniugan Bridge inaasahang magpapalago sa ekonomiya ng Cagayan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pangulong Marcos dadalo sa Abu Dhabi Sustainability Week sa United Arab Emirates. Pirmahan ng mga kasunduang pangdepensa at kalakalang kanya ring sasaksihan. 2 bilyong alokasyon para sa mga high-value crops, susi sa stable na supply ng siling labuyo ayon kay Senador Francis Pangilinan. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Huwebes ang inaugurasyon ng Camalaniugan Bridge sa bayan ng Alcala sa lalawigan ng Cagayan. Ang Camalaniugan Bridge ay may habang 1,580 meters at nagdudugtong sa mga bayan ng Camalaniugan at Apari. Itinayo ito bilang alternatibo sa Magapit Suspension Bridge na tumatawid sa Cagayan River. Inaasahang mapapaikli ang biyahe sa pagitan ng Apari at Ballesteros ng hanggang 20 minuto mula sa 1 oras at magseserbisyo sa tinatayang 6,000 biyahero araw-araw. Masusuportahan din ang agrikultura, turismo, kalakalan at lohistika. Alinsunod din ang proyekto sa layunin ng gobyerno na magtayo ng infrastrukturang moderno, matatag at mapapakinabangan ng tao. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., makakatulong ang bagong bukas na Camalaniugan Bridge sa paglago ng ekonomiya sa Cagayan. Bukod sa pinaganda at pinabilis na ruta para sa mga nagkakarga ng produkto at pasahero, makakapagbukas ito ng mga negosyo at trabaho. Pinuri ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways at ang mga lokal na opisyal sa pangunguna ni Cagayan Governor Edgar Adlipay dahil sa mabilis na pagkumpleto sa proyekto at masinop na paggamit sa pera ng bayan. Umaasa ang Pangulo na magiging modelo ang Camalaniugan Bridge para sa iba pang itatayong tulay sa iba pang bahagi ng bansa. Nakatakdang umalis patungong United Arab Emirates si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating na Lunes, January 12 para makipagpulong kaugnay ng mga isyung nakakaepekto sa mundo. Inulat ng Malacanang na dadalo si Pangulong Marcos sa Abu Dhabi Sustainability Week, isang pandaigdigang plataporma para sa paghahanap ng solusyon sa mga isyung pangkalikasan at kaunlaran. Batay ito sa imbitasyon ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, makakasama ni Marcos ang iba pang pinuno ng mga bansa para pag-usapan ang mga isyu tulad ng enerhiya, seguridad sa supply ng tubig, pagkain at salapi. Bukod dito, sasaksihan ng Pangulo ang Comprehensive Economic Partnership Agreement or CEPA, ang unang free trade agreement ng Pilipinas kasama ang isang bansa sa Middle East. Pipirmahan din ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation kung saan magtutulungan ang Maynila at Abu Dhabi sa pagpapaunlad ng kakayahan at teknolohiyang pangdepensa. Samantala, inaasahang magiging stable ang supply at presyo ng siling labuyo sa tulong ng 2 billion pesos na alokasyon para sa mga high-value crops sa ilalim ng 2026 national budget ayon kay Senador Francis Kiko Pangilinan. Sa isang pahayag nito lang Miyerkules, sinabi ni Pangilinan na ang pagtaas ng presyo ng sili ay dahil sa kakulangan sa supply noong tag-ulan. Umabot anya ang presyo ng siling labuyo sa 1,000 kada kilo sa mga pamilihan. Dagdag pa ng senador, sinusuportahan din ng alokasyon ang hakbang ng Department of Agriculture upang tugunan ang pabago-bagong presyo ng mga bilihin. Kabilang din sa mga pamamaraan ng ahensya ay ang pagpapalawak ng mga lugar na pagtataniman, paggamit ng greenhouse at tamang imbakan at pagtiming ng pagtatanim at pag-aani.
Ayon kay Pangilinan, makakatulong ang mga hakbang na ito na maprotektahan ang mga mamimili sa pagsipa ng presyo ng mga produktong agrikultura. Sa balitang pangkalakalan, naisimula ng provincial government ng La Union ang taon sa pagpapaganda ng kanilang pantalan, pagtatayo ng mental health facility at pagkakaroon ng isang tourism center ayon sa governor nitong si Mario Eduardo Ortega. Ayon kay Ortega, ang pagpapaganda ng pantalan ay magbibigay ng kakayahan dito na makapagpatuloy ng mga malalaking barko gaya ng mga cruise ship. Ang mga cruise ship, anya, ay magsisilbing tulay upang maipakita ang mga tourist spots sa La Union, Pangasinan, Cordillera at Ilocos Sur. Dagdag pa ng governor, target din ng probinsya na magkaroon ng isang mental rehabilitation center sa Ilocos Region sa tulong ng Department of Health at ng Regional Medical Center. Bukod dito, nais din ng probinsya na magkaroon ng isang tourism center sa bayan ng San Juan na magpapakilala sa mga lugar kung saan maaaring mag-camping at hiking trails. Samantala, magpapalakas sa produksyon ng cassava or kamoteng kahoy ang ginagawang 155 million na halaga ng farm-to-market road sa Libho, Dinagat Islands. Ayon sa Department of Agriculture 13, makikinabang sa road project ang mga magsasaka ng kamoteng kahoy at iba pang mga magtatanim sa kabundukan sa lugar. Pagdating sa produksyon ng kamoteng kahoy, nasa 347 na kabahayan ang matutulungan nito, partikular na sa mga sitio ng Patag at de la Concepcion sa bayan ng Garcia at Santo Niño. Pinondohan ang road project ng Philippine Rural Development Project sa ilalim ng scale-up program ng DA na sinimulan ng nitong Martes. Samantala, sinabi ni Dinagat Island Governor Nilo Demerey Jr. na mapapadali at mapapabilis ng farm-to-market roads ang access sa mga palengke, mababawasan ang transport costs at post-harvest losses at magbubukas ng oportunidad sa mga cassava farmers tungo sa mas mataas na kita. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines na kahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.